Masayang araw, mga ka-PL. Good news po ito. Dito sa pinaka-importante at pinaka-bagong announcement ni Atty. Torion, mga kababayan. Tungkol po ito sa pagkidnap nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba't iba pang mga nagawa nitong mama na ito. Parang katapusan na yata ni Boying, mga kababayan. Mauudot pa yata yung pangarap niya na maging ombudsman. Unti-unti nang umiikot ang mundo. Kasi nga, bilog ang mundo, mga kababayan eh. Yung dating nasa taas na mga abusado, unti-unti nang bumabagsak papuntang impyerno. Oh, ito po, basahin ko itong ipinost ni Atty. Torion, mga kababayan. Sana, no, maging patas ang pagdinig, mga kababayan. Nang sa ganon, makamit na ng pamilya Duterte ang hustisya at ganoon na rin tayo na mga nagmamahal po sa dating Pangulong Duterte. Kasi lahat tayo na nagmamahal sa dating Pangulo, isa lang ang nais natin, makamit ang hustisya dito sa illegal na pag-aresto nila sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maihahalin tulad dito sa kidnapping. Important announcement. Kakatanggap lamang namin ng reply galing sa Deputy Ombudsman for Mindanao na nadakit na pala agad. Nadakit na pala agad yung mga kaso na na-file namin for acting Mayor Sebastian Duterte against kay DOJ Secretary Crispin Remulla et al. For kidnapping and 8 other crimes na nangyari noong March 11, 2025, mga kababayan. Nadakit na po. Kung hindi ako nagkakamali, ang ibig sabihin nito, yung bang nasa listahan na siya for investigation. Kumbaga inilagay kaagad para mapadali itong investigasyon. Boying, magdasal-dasal ka na sa mga ribulto mong may sungay. Sana kaawaan ka ni Taning. Pero sa palagay ko, mga kababayan, dahil nalalapit na po ang 2028 at alam po ito ng lahat na ang kasalukuyang Vice Presidente ay siyang front runner ngayon sa 2028 election sa pagka-presidente. Itong mga kababayan, alam nyo na, aayusin na nila yung kanilang trabaho. Baka nga naman, mabalikan sila ni Inday pagdating ng araw na si Inday na ang magiging presidente ng ating bansa. Posible yan. Kaya ayus-ayusin ninyo. Dahil ang lahat ng ginagawa ninyong, o ang gagawin pa lang ninyo na mga katiwalian, ay may kabayaran yan. Imposibleng wala. Ito pa. Dahil sa properly docketed na ang mga kaso, hindi na ito pwedeng ipakansel ng walang sapat na dahilan at lalong hindi pwede itong ipadismiss at agad-agad na hindi dumaan sa formal preliminary investigation stage proper. Mga kababayan, sa madaling salita, lahat po
ng mga tawag nito, lahat po ng mga kasong kinasangkutan dito kay Boying Rimulya, hindi na po maaaring ipakansila. Magtutuloy-tuloy na. Kailangan ng lahat ng ito, itong kidnapping nila kay dating Pangulong Duterte at yung 8 pa na mga krimen di umanong nagawa ni Rimulya, kinakailangan po dadaan ito sa formal na preliminary investigation stage. Yung proper talaga. Ang dami niyan. Imposibleng may 8, di ba? 8. Tapos meron pang yung ginawa nila kay Tatay Digong. Mabigat yun, mga kababayan. Maliwanag na kidnapping yun. Di bali nang malampasan niya yung 8. Etong isa lang. Kay Tatay Digong lang na ginawa nilang illegal na pag-aresto at maituturing na kidnapping. Sana ito lang ang maipanalo ni Atty. Torion. Siguradong maghihimas rehas. Si Rimulya. Biglang magkakasakit to, mga kababayan. Usong-uso pa man din niya sa Pilipinas. Biglang nagkakasakit yung mga akusado. Ang dapat mangyari nito ay magpadala na agad ang ombudsman ng subpoena sa mga respondents para makaprepara na sila ng kanilang kanilang counter affidavits. So, yan sana agad-agad ang magiging hakbang, no? Para ng ombudsman magpadala na kaagad sila ng subpoena sa mga respondents, para masimulan na. Ano pang hinihintay natin? Total, nadakit naman agad-agad eh. Napakabilis ito na dakit, bakit di pa simulan? Di pa magpadala ng subpoena sa mga... Wag na lang. Wag na lang. Demonyo! Ayan, sige. Okay. Sa ngayon, nag-file na kami ng kaukulang motion para ipa-inhibit si acting ombudsman Dante Vargas sa kaso at kaakibat na hiling na dito sa Ombudsman Mindanao hundingin ang kaso. Papapalayo pa mga buang. Ang saya nito, mga kababayan. Di ba? Lord, maawa ka po sa amin. Masyado na po kaming inaalipusta ng mga nasa kapangyarihan ng mga abusado. Tumingin ka naman po sa aming mga inaapi, Lord. Yan po ang ipanalangin natin, mga kababayan, para makamit na po ni Tatay Digong ang hustisya at ng pamilya Duterte. Ganoon na rin sa atin na mga taga-suporta ng Tatay Digong. Diba? No, tandaan po ninyo, Ombudsman, itong babasahin ko na sinabi ni Atty. Torion. Nagmamasid po ang mga Pilipino sa importanteng kaso na ito para makakamit ng hustisya ang pamilyang Duterte at ang mamamayang Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya sana hindi ito imaniobra at maging patas sana ang pagdinig ng kaso. Inshallah. Yan, mga kababayan. Huwag lamang pong maniobra itong kaso na ito. No? Huwag lamang po maluto o pumanig o masira ang timbangan ng hustisya, mga kababayan. Siguradong
mananalo si Atty. Torion, ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte sa kinakaharap niyang kaso. No? Ipanalangin natin, mga kababayan, wala pong nakahihigit na anumang kapangyarihan dito sa lupa, mga kababayan, sa isang simpleng panalangin, pagtawag sa Allah. Pag dininig niya ang ating panalangin, mga kababayan, lahat ng mga umabuso sa kapangyarihan, malilipo ang mga yan. Maniwala ho kayo sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kababayan. Ayun, so mag-aantabay tayo, mga kababayan, sa kaganapang ito. Kasi isa lang naman po ang hangarin nating lahat. Makamit po natin ang hustisya. At higit sa lahat, mapauwi na ang ating Tatay Digong dito sa ating bansa. Sa nagalingan ni Atty. Kaufman. Huwag yung puro drama. Sa bagay, hindi naman siya nagdadrama. No? Ginagawa niya naman yung trabaho niya. O, kasi isa lang ang hiling natin. Kung bawian man ang buhay ang ating tatay sa kanyang edad, lahat naman tayo dyan ang punta. Sana dito sa ating bansa. Kasi malamang hihilingin ng bawat isa sa atin, itong ating tatay ay maihimlay sa libingan ng mga bayani dahil para sa ating mga Pilipino na nagmamahal sa ating Tatay Digong, isa siyang tunay na bayani. Isa na siya sa mga bayani dahil sa mga ginawa niyang pamumuno, paglilingkod sa ating bansa na wala pa ni isang makakapantay kahit doon sa mga nagdaang naging Pangulo sa ating bansa. Ayos. No, ito pa isa, mga kababayan. Maganda ito. Masarap pag-usapan to. At masarap din to asarin. Masarap din to asarin, mga kababayan. Walang iba, si Senator Tuta Soto. Sa bibig niya na rin mismo nang galing, mga kababayan, na para bagang wala siyang kwentang senador. Paano ko nasabi na parang wala siyang kwentang senador? No, eto, basahin ko. Senate President o SP Soto, pinagmalaki na mas maraming natulungan ang Itbulaga. Ayan, mga kababayan. Maliwanag. Senador siya. Nasa Senado siya. Sinasabi niya ngayon na mas maraming natulungan ang Itbulaga. Sino ang inihahalin tulad niya? O sino ang magiging tawag dito? Versus, yan, Itbulaga versus Katunggali, yan, sino? O eto. Ayon kay Tito Soto, huwag umanong idadamay ang kanilang TV show na Itbulaga sa usapin sa Senado dahil sa totoo lang raw ay mas marami pa itong natulungan kaysa sa kanila na nakaupo ngayon sa Senado. Inutil ka pala eh. Wala ka palang silbi. Senator Tuta Soto, ikaw na mismo may sabi, sa'yo na nanggaling na mas maraming nagawa ang Itbulaga. Bakit ka pa nariyan? Sa Senado, lumayas ka na. Wala palang kwenta yung Senado eh. Wala palang kwenta yung pagiging senador mo. Lumayas ka na. Mag-Itbulaga ka na lang hanggang patiran ka ng ugat sa leeg. Inutil ka pala eh. So, anong ginagawa mo dyan sa Senado? Ginagawa mong gatasan ang gobyerno para magkamal ka ng pera mula sa gobyerno sa pagiging senador mo. Lumayas ka na dyan.
Magitbulaga ka na lang. Total, marami naman pala natutulungan eh. Senator, Tuta Suto. Tayo ba may sabi niyan? Hindi. Siya may sabi niyan, mga kababayan. Hindi sa atin ang galing yan. Sa kanya, nagbibigay lang po tayo ng reaksyon. Ang totoo nun, mas maraming natulungan ang Noontime Show. 46 years kaysa sa atin dito sa Senado eh. O di lumayas ka na. Mga kababayan, ang tatangan nyo. Pag ito tumakbo sa susunod, pag binoto nyo pa to, tatangan nyo na. Bobo nyo na talaga. Patakin ninyo, walang, parang minaliit niya ang Senado. No? Parang minaliit niya. Wala namang nagawa yung Senado. Buti pa yung Itbulaga, maraming nagawa. Parang ganun ang datingan. Inutil naman yung Senado eh. Di naman nakatulong sa mga kababayan natin yan. Itbulaga, napakaraming nagawa. Di ba parang ganun yun mga kababayan? Ano pang ginagawa mo dyan? Lumayas ka na. Mag-Itbulaga ka na lang. Bakit ka nariyan sa Senado? Bakit ka nariyan? Tanong lang. Ginagawa mo bang gatasan ang gobyerno sa pagiging senador mo? Nagkakamal ka ba dyan talaga ng malaking salapi? Ginagawa mong gatasan o kailangan mo lang talaga ng kapangyarihan para meron kang maprotektahan? Sino ba pinoprotektahan mo? Kaya kinakailangan mo ng kapangyarihan bilang isang senador. Yung uminom ng wag na nga lang. Kayo na po mag-comment, mga kababayan. Di ba? Sa kanya nang galing eh. Yun lang naman po ang mga pag-usapan natin ngayong araw na ito, mga kababayan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.